Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang latest na statement ni Senator Amy nung tinanong siya ng media tungkol sa relationship ngayon ni Pangulong Marcos Jr. at VP Sara. Okay, so, di ba ang Pangulo nag-attend ng ASEAN Summit sa Laos o Lao. Nako, hindi na dati-dati ang caretaker pag umalis ang Pangulo is si VP Sara. Iniiwan ang gobyerno. Ngayon hindi na. Talagang totally itchapuera si VP Sara. Hindi siya kasama sa caretaker committee. So, kumusta? May pag-asa pa ba na maibalik yung dating unity o relasyon? Nako, ito po ang hangarin ni Senator Amy. Gusto daw niyang magkaayos ang relasyon ni VP Sara at Pangulong Marcos Jr. Si Bongbong hindi naman pala away at ang alam ko ang tinutukoy ba ninyo yung mga Duterte. Wala namang imik yun retired na retired hanggang binugbog ng ICC at ng kung ano-anong kaso ng confidential funds at ng impeachment pa. So eto nga, kung may dalawa kang kaibigan, bubuyuin mo ba? Gagatungan mo ba para mag-away silang dalawa? Hindi. Sa palagay ko, ang gagawin mo ay maghahanap ka ng paraan na magkaunawaan sila muli at magkabate. Yun ang ginagawa, hindi ba? Kasi ayaw mo naman na tuloy yung magkatunggali dahil sa mga manggagatong, sa mga ambisyoso, sa mga nagmamadali. So, Senator Amy, ongoing yung ganong efforts sa part ninyo na sana'y magpapagkasundo? Well, ako talaga, ang akin, katungkulan natin, responsibilidad natin bilang Pilipino, higit sa lahat bilang public official, na magkaisa lahat ng sektor ng ating lipunan. Ang sabi ng ama ko, isang bansa, isang diwa. Ako'y naniniwala dyan. Ayoko itong nangyayari na pinaghahati-hati tayo. Hindi lamang hinahati sa politika, sa iba't ibang partido, hinahati at binibiyak pa yung sentimiento ng Bisaya at Mindanao kontra sa Maynila, sa Luzon, sa Ilocano. Ayoko yung ganun Bakit naman binibiyak at pinag-uumpog-umpog ang bayang Pilipinas? So, yun po. Maganda naman ang hangarin kasi inamin ni VP Sara na kaibigan niya si Senator Amy. Since 2012 pa daw sila naging close. So, matagal na. 12 years. Samantalang si PBBM, wala. Nung panahon lang ng eleksyon sila nagkadaupang palad at sabi ni VP Sara, hindi niya kaibigan si BBM. Tapos naman ang eleksyon, wala na. So, may pag-asa pa ba? Itong hangarin ni Senator Amy na napakaganda. How possible? Is it doable na babalik pa yung matamis nilang best friend forever? Ganon ang binitawang salita ng Pangulo. I think birthday ni VP Sara 2 years ago ba? O last year lang na I am designating myself, sabi ng presidente, as best friend forever of VP Sara. So, ang gandang mga katagayon, akala ko nga, magtatagal yung samahan nila kasi nung panahon ng kampanyahan, maganda naman yung chemistry nila. Parang isang pamilya na nagkakaunawaan ang nanay at tatay. Kaya sabi ko, wow, sana ito na, tuloy-tuloy nito. Bayan babagon muli kung nagkakaintindihan ang nanay at tatay. Hindi katulad nung panahon ni PRRD na palaging kumukontra ang Vice President Leni Robredo. Ito, sa Unity, magandang simula. Siguro, first year, maganda. Kaya lang, nagsimula yung ambisyon ba? Nung
lumabas na yung ambisyon na gustong mag-presidente. Nako, yun na. Lumabas na yung tambaluslos. Hanggang ngayon, ito na. So, ano sa tingin nyo? May babalik pa ba ang magandang samahan ng presidente at vice-presidente? Comment kuno kayo. In retrospect, ibabalik natin ang nakaraan. Ang punot dahilan nito is si Senator Amy, yung tambalan Marcos Duterte. Kung wala sanang ginawa ni Senator Amy, walang nangyaring unity team. Yan yung papansin ko, maraming mga Duterte fans na nawalan na sila ng amor kay Senator Amy. Kasi kung hindi dahil sa mediation o yung facilitation ni Senator Amy, baka ang presidente ngayon si VP Sara. Kasi ang gusto ng Pangulong Duterte noon, kakandidatong presidente ang kanyang anak. Kasi siya yung forerunner o frontrunner, nangunguna sa mga surveys. So kung natuloy yun, kung hindi lumapit si Senator Amy dahil kaibigan hindi nabuo yung unity team, baka ang presidente ngayon, Sara. Di ba? Kaya lang, wala na. Hindi na natin nasa huli ang pagsisisi. Kaya marami ang mga Duterte followers na sinisisi nila si Senator Amy, bakit tayo nagkakaproblema ngayon? Lalo na ngayon ito, maugong ang balita na i-impeach nila si VP Sara. Yung nagsalita ulit yung chairman ng Committee on Good Governance, Government sa Kongreso, na itutuloy nila yung hearing. Pilit na pinapa-attend representative ni VP Sara para halongkatin yung paggastos ng confidential funds 2022 and 2023. Na kung hindi mag-attend, i-contempt nila. Sino i-contempt? Kasi ang inaasahan ng mga kongresista, ang mag-attend, undersecretary ba o assistant secretary, ayaw ni VP Sara. Kasi baka ma-cite in contempt. Kaya sabi ni VP Sara, ako na lang mag-attend. Kaya nag-attend siya ng budget presentation. Ngayon, tapos ng budget presentation, nakaltasan ng budget ng OBP ng ang laki-laki, 1.3 billion. Tapos may hearing ulit. Mag-a-attend pa ba? Palagay ko, nagsalita na si VP Sara. Hindi na siya o ASEC, USEC nila, hindi na mag-a-attend sa mga hearing sa Kamara yung tungkol sa confidential funds. Kasi, yung bagay na yun, nasa Supreme Court na, may petition na doon, at saka COA na ang bahala doon. Yung notice of disallowance man lang ang issue doon. Willing naman ang OBP na tugunan yung comment ng COA, notice of disallowance. So, itong ganitong nangyari na isa-cite in contempt, tapos hinahanda na ang mga articles of impeachment, timing na lang ang hinihintay, either this Congress or next Congress, matunog ang balita na i-impeach nila si VP Sara. So, with these developments, may pag-asa pa ba na mag-reconcile, magbalikan yung dating magandang samahan? Palagay ko, suntok sa buwan, impossible dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Maganda sana. Salamat, Senator Amy, sa inyong hangarin. But, let's be practical. Wala na. Talagang, kung sa divorce na. Palaban na po. Puno na ang salo si VP Sara. Kasi,
hindi man lang si presidente, kung silang dalawa lang, okay sana itong mga nakapalibot sa presidente. Yan ang nagpapagulo sa relasyon.